Bagong tuta ni Marcos Jr. Uubusin lahat ng mga anti-administration. Uubusin daw at eto, yung pagka-aresto kay Sir Jay Sonsa, isang malaking pagkakamali ni Marcos Jr. Ngayon yung mga pag-uusapan natin mga banateros at sino itong panibagong tuta ni Marcos Jr. na uubos sa lahat ng mga DDS or mga Duterte vloggers. Nako po, grabe itong balitang ito. So yung mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan natin tong panibagong tuta ni Marcos Jr. na uubos dito sa mga Duterte vloggers. No? Sino ba ito at ano ba yung gagawin niya para maubos ang mga sumusuporta sa mga Duterte at tumutuligsa naman sa kademonyohan na ginagawa ng administrasyong Marcos. So ayun yung mga pag-uusapan natin at ito yung pinaka-viral ngayon na pag-aresto sa dating sa isang sikat at matuturing na legendary journalist na si Sir Jay Sonsa. No, inaresto po at ang masama ho dito, alam naman ho natin at alam ho namin na itong si Sir Jay Sonsa ay may sakit na may sakit pong hika at hindi ito masyadong pwedeng maglalakad ng malayo. At ngayon, binabash nga siya ng mga loyalistang tangang vlogger dahil uma-acting lang daw. Alam nyo, yung nakikita nating hirap sa paghinga ni Sir Jay Sonsa ay totoo po yun dahil nakakasama ho namin yan sa aming mga show sa Banateros Brothers sa SMNI. At yun nga, no, hindi po yan naglalakad ng sobrang layo. At hindi rin po yan masyadong nagpapagod dahil yung sakit nga po niyang hika or tinatawag na asthma ay medyo medyo hindi biro, no? So ngayon sinasabi ng mga Duterte yung mga Marcoses vloggers na acting daw porket nahuli, ang hilig daw mag-fake news. Kung usapang fake news lamang, si Sandamakmak ko naka-fake news ng hinahatid po ng palasyo. Sa totoo nga lang, kamakailan lang may fake news itong si Marcos Jr. mapatungkol kay Saldico na di umano'y nahuli pero hindi naman pala, di ba? So kung talagang fake news lamang ang usapan mas napakadami ng ka-fake newsan na ginagawa ng administrasyong Marcos kaysa sa mga Duterte supporters. So ngayon, itong si Sir Jay Sonsa ay non-bailable po ang ikinaso sa kanya. Grabe, no? Dahil nga ho doon sa sinasabi nilang fake news daw ang inilabas ho daw na post nitong ni Sir Jay Sonsa mapatungkol sa condition or health condition ni Marcos Jr. Ang pinagtataka namin kung fake news pala ang sinasabi ni Sir Jay Sonsa, bakit ayaw niyong ilabas yung hindi fake news na medical ni Marcos Jr., di ba? Napakadali lang nun kung gusto niyo mapatunayan sa amin na fake news si Sir Jay Sonsa, ilabas niyo yung original na medical certificate sa kondisyon ng kalusugan ni Marcos Jr. At eto nga, no, may post nga dito, etong si attorney Mark Tolentino mapatungkol nga ho dito sa pagdakip ng NBI, no, na etong si Sir Jay Sonsa. So eto, basahin ho natin Kasalukuyan kaming nasa NBI main office Pasay City kasama si Jay Sonsa upang tiyakin ng kanyang mga karapatan ay ganap na iginagalang. Muli naming binigyan din ng unlawful publication sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code ay magaan na kaso na may parusang arrest, mayor or multa o multa. Sa ilalim ng Republic Act number 6036, hindi kinakailangan ang piyansa
maaring palayain ng akusado ng walang bail. Babantayan namin ang bawat takbang at kilos laban sa anumang maling aplikasyon. So etong kaso kasi na pinataw kay Sir Jason sa ay sinasabi ng NBI na na tawag dito na ito ay non-bailable. O ito babasahin natin Inaresto ngayon si Jason sa ng NBI batay sa isang warrant of arrest. Papunta na kami sa NBI Pasay upang tiyakin ng ganap na ginagalang ng kanyang mga karapatan lalo na sa bilang isang senior citizen. Hindi namin palalagpasin ng anumang paglabag. Babantayan namin ang bawat takbang aksyon. Kami ay kinakailangan magbigay kami ng update sa lalong madaling panahon. So, eto po, papanoorin ho natin yung interview dito kay Attorney Mike Tolentino. Bakit nga ba lumabag sa batas etong NBI? At sino nga ba ang nag-uutos dito sa NBI para arestuhin etong si Sir Jason sa. So ito po yung live interview ng DCAR dito kay Attorney Mark Tolentino, mapatungkol ho dito sa pag-aresto kay Sir Jason. So at dito natin malalaman kung ano nga ba yung mga mali na ginawa dito sa pag-aresto kay Sir Jason. So panoorin natin. Sir, anong update kay Manong Jason sa? Nandito kami sa NBI. So of course, yung standard operating procedure dito, yung medical siya, yung mga may picture sa NBI. And nandito siya ngayon. Then after here sa Pasay, ilipat siya sa NBI Detention Center doon sa Muntinlupa. Opo. Considering, sir, yung edad ni Manong Jay, isa rin po ba yan sa inyo pong ginigit dyan sa NBI? Yes, we're requesting na sana bigyan ng konsiderasyon kasi first, senior citizen na si Mr. Jason sa and may sakit pa. Tapos yung mali yung inisyo ng court na warrant of arrest. Kasi bakit dapat walang warrant dapat inisyo nito? Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, binasa natin, mali, may typo error, nakalagay doon non-bailable or not bailable. Ang problema, ang kaso niya ngayon is unlawful publication. Unlawful publication, ang penalty is only up to 6 months to 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman ito heinous crime na punishable by reclusion perpetua or higher. So, this is a bailable offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali. Ito namang NBI, nabasa nila na may warrant of arrest ang court, atat sila na arrestuhin. So, of course, sabaho lang naman nila yan. But we will do all the legal remedies available as soon as possible. Opo. Considering na holiday bukas, Attorney Mark, yung kliyente po ninyo mukhang talagang mananatili muna dyan po sa facility. Yan pa yung isa kung bakit masasabi nating atat na atat etong NBI na mahuli si Sir Jason sa kasi nga holiday. So alam nila na matatagal talaga ng ilang araw si Sir Jason sa doon sa kulungan. At ang masama dito bakit nila sinampahan ng kasong no bail? Unang-una 'di ba, cyber libel lamang 'yun. 'Di ba? So, ang dami hong mga tsaka ito, napakadaming gumagawa ng ganun. Diba? Napakadaming gumagawa ng fake news, lalong-lalo na sa partido ng mga vlogger, ng mga loyalista. At ang masakit pa dito, etong NBI, imbis na tumutok doon sa mga congressman na or imbestigahan nila yung mga siniwalat ng 18 Marines, yung mga vlogger ang pinag-iinitan nitong NBI. Bakit kaya? So tuloy natin. Magbakasyon muna dito sa hotel ng NBI. Yun talaga ang nangyari. So sabi ko nga sa NBI na, sige, mag-alaga kayo na matanda. Opo. At ano nga yung sir, pinag-ugatan ng kaso na ito? At di ba, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Pasok po ba yun sa depensa ninyo, sir? Ang kaso na, ang base nito, yung allegedly, yung pag-publish ng
medical records ng ni Presidente Bongbong Marcos. So, yun talaga ang punot-dulo dyan. But ang issue dito, bakit sa Pasay final? So, based on my research, na-file dito sa Pasay, kasi ang main office ng NBI, Pasay City. But the offended party, the allegedly the offended party in this case is the President of the Philippines. Hindi naman taga-Pasay si Bongbong Marcos. O hindi, yung kanyang opisina sa Malacanang, Manila. So dapat Manila final. But unfortunately, kung tingnan mo yung record ng kaso na ni Jason Sa, wala namang under oath or any statement from the President. Yun. Nagreklamo siya. Oo, yung pa isa. Attorney, may gabi si Admar po ito. Meron Ay, bang Admar, patakaran gabi. kung pwede or hindi ang paghuli or pagsiserve ng warrant of arrest sa gabi? Ay, yun nga, basta under the rules, ang warrant of arrest can be served at any time of the day or night. Hindi naman ito search warrant na morning lang hanggang hapon. But ang warrant of arrest, it can be served at any time of the day or night. So, dapat na mag-uwi na ito na batas kasi pwede ito maabuso. But if you read kasi, ang warrant of arrest ni Jason Sa, parang mali talaga. So, bakit mali? First, nakalagay doon, not bailable. So, pag you say not bailable, hindi pwede i-bail. Nakakadilaw yan, nakita nyo, not bailable. But ang kaso is unlawful publication. It's a very simple case na ang may jurisdiction dapat nito ang MTC lang, naging RTC because there's cybercrime involved. But still, this is a bailable offense. Or kung hindi man bailable, a bail is not required in this case. So, pagka nagkamali ang court, then ito namang NBI, atat-natat, ang ginagawa ng NBI is sinunod na nila ang order ng court. But we will do our best na ma-release si Jason as soon as possible. Opo. Holiday bukas, wala din pong patakaran na pwedeng So, ibig sabihin talaga, yun yung isang katakataka doon na bakit non-bailable ang kaso ni Sir Jason. Sa hindi naman siya criminal eh. 'Di ba? Hindi naman siya katulad ng mga congressman na nagnakaw sa kaban-kaban na bayan, 'di ba? Hindi naman siya nakapatay, hindi naman siya nagnakaw, hindi naman siya nahulihan ng pulburon or ng droga. Bakit non-bailable? Yun ang pinaka-isa sa mga... Tsaka ito, walang statement ang palasyo na parang yan, katulad yan, nirereklamo niya si Sir Jason Sa. Tsaka akala ko ba sabi ni Auntie Claire, puro lang trabaho ang Pangulo at hindi iniintindi itong mga ganitong bagay. Matatawag na ba natin na ang NBI mismo lang ang nagdidesisyon kung sino yung mga huhulihin nila? Ganun ba yon? Wala naman, sa totoo lang, di ba, narinig natin doon sa interview kay Sir Jason Sa na alam niya naman na mangyayari to. At alam niya naman ng may warrant. Pero, ang kinagulat nga nila, yung warrant is non-bailable. No? Yun yung doon, yung talagang kinagulat ni Sir Jason Sa. Tsaka kung cyber libel lamang, may po yan, may sapat pong piyansa yan. May piyansa po yan ganyan at wala akong kulong yan, no? Yan po yung isa sa mga hindi ko po alam hindi ko po masyadong sure kung walang kulong ang cyber libel. Pero alam ko, ang matitiyak ko dyan ay may piyansa. Bakit ganun? Bakit At ang tanong dito bakit ginagawa to ng NBI? Piyansa. If ever man na ma-question ito. We will try our best na maghanap ng kung pwede magpiyansa as soon as possible. But because na jurisdiction is ng kaso nito, ang may hawak ng kaso nito is Pasay, sarado ang Pasay City Hall bukas, sarado ang mga courts bukas. So, sa tingin ko, makabail kami or we will request the court to issue an order of the immediate release of Jason Sa as soon as possible. So we will do the request to the court Monday as soon as. But kung may available tomorrow or at weekend, we will do. Basta lang ma-release ni Jason Sa as soon as possible. Opo. Regular po ba or common po ba, attorney, na yung
yung offending party ay hindi yung nag-file ng... Yun na, first, ang NBI, walang personal knowledge. Hearsay. Lahat ng statement na sinasabi nila, hindi personal knowledge nila. The NBI, they can investigate, but still, dapat may witness, may complainant. In this case, walang complainant. At least man lang, ang offended party may nag-execute ng affidavit, but walang affidavit na in-issue ang ating presidente. So kasi walang in-issue ng affidavit ng ating presidente, so lahat ng mga pinagsasabi ng NBI Yun naman pala eh. Fiskalya, sa aming preliminary investigation, So kung walang affidavit ang palasyo, ang pangulo, bakit ginawa to ng NBI? So ibig sabihin, kapag nagkaroon ng problema dito sa kaso ni Sir Jason, sa NBI lamang ang masisisi. So ibig sabihin, nagtatago ang palasyo sa likod ng NBI, ganun ba? Naku, kakaiba ho yan, ha? Kakaiba ho yung ganyang taktika. Mukhang hindi ho ata sasang-ayon ng mga Pilipino sa ganyang taktika. Kasi, biruin mo, wala namang statement ng palasyo mapatungkol dito, pero inaresto nila si Sir Jason sa hearsay. So, ibig sabihin hearsay, walang bearing or walang evidentiary value. Opo. Maaari bang malaman kung bakit nandito sa Metro Manila si Manong J? Kasi ang alam natin, nakabase siya doon sa... Nasa tabo si Manong J talaga, doon siya nag-base. Pumunta siya dito sa Manila kasi pinaghandaan po namin ang bail po niya with respect sa libel. Kasi ang libel, normally may bail talaga. kaya pala nasa Maynila. Unlawful publication, kasi mababang kaso to. Normally, ang gagawin ng court, hindi talaga mag-issue ng warrant of arrest. In fact, bail is not required. That's why nagkamali yata ang court, but that's why na-shock kami. Tumawag si Sir J sa akin na may NBI daw, maraming tao sa bahay nila para influensya na dapat hindi ito mangyari kasi hindi pa naman nag-issue ang court ng warrant of arrest with respect sa kaso nila libel. Kung may nag-issue man itong unlawful publication na kaso, but dapat walang warrant of arrest na in-issue. Opo. Kailan po daw po na nailabas yung desisyon ng korte na umabot pa ng gabi yung implementation? Kaya hapon lang, mga bago mag-sarado ang opisina, mga 4 o'clock yata. Based on information, habang So ibig sabihin, nakabantay na talaga ang NBI kay Sir Jason sa. 'Di ba? Kung biruin mo kung hapon ibinaba yung warrant at dapat nga walang warrant 'yun, binabantayan talaga ng NBI. So ibig sabihin, gigil na gigil ang administrasyong Marcos dito kay Sir Jason sa, talagang mukhang nasasaktan na ho ang palasyo sa mga ibinabalita pala ni Sir Jason sa. Oo, kasi biruin mo, hapon pa lang, tapos kinagabihan, naresto agad. Tayo na pala doon ng NBI sa korte na lumabas yung warrant of arrest. So, pinapalo up talaga nila. That's why lumabas ang warrant of arrest. So, paglabas, diretso na sila naresto si Manong J. Opo. Siya lang po ba yung subject ng ganitong may kaso? Dalawa sila si Jason at saka si Eric Celis. But madulas si Eric Celis so hindi na ulit. Dalawa pala sila. Siguro, mensahe na lang po. Siguro nga, yun nga, dalawa pala sila ni Eric Celis ang dapat ay aaresto. Yung kaso si Sir Jason sa lang yung naaresto. Grabe, no? Pero ang tanong dyan, ang pinakatanong dyan, bakit kaya yung mga nagpe-fake news ng mga loyalistang vlogger, pinklawan, tsaka mga dilawan ng mga vlogger, bakit kaya hindi hinuhuli ng NBI? Halimbawa, ano ba yung ginawang fake news ng mga vlogger na yan? Yung sinasabi nilang kabit ni Vice President Sara Duterte, etong si Amores, no? Itong basketball player, kung matatandaan nyo dati, di ba? May fake news po ang mga loyalistang vlogger na etong si Amores na basketball player ay kabit daw ni Vice President Sara Duterte. Pero bakit hindi kaya inintindi ng NBI yun? Alam ko, nung mga panahon na yun, ay si Santiago pa ang NBI director. At ngayon ay pinalitan na siya ni Matibag. 'Di ba?
Pero kung talagang sila ay laban or kontra sa fake news, eh di hamak na mas maraming ka-fake newsan sa mga loyalistang vlogger. Bakit hindi nila yung inaasikaso? Bakit hindi nila tinitignan yung mga vlog, yung mga post nung mga yon? Eh kung murahin nga nila si VP Sara Duterte, 'di ba, wagas. Eh pangalawang pangulo ng bansa yun, kung concern ang NBI sa kalagayan or sa mga pinagsasabi about sa pangulo, eh dapat maging concern din ng NBI sa pangalawang pangulo, katulad kay Vice President Sara Duterte. Eh bakit ganun? Eh bakit puro sa pangulo lang concern etong NBI? Kaya nga minsan nakikita natin sa comment section, ang tanong ng mga netizen, nakatanggap po ba kayo ng maletang pera? Kaya sobrang loyalty nyo? Or parang nasa side lang kayo ng Pangulo? Kasi isipin nyo yun, kung nagrereklamo ang administrasyon doon sa medical certificate na inilabas ni Sir Jason at yun ay peke, dapat ilabas ng palasyo yung original na medical certificate na magpapatotoo na peke yung dokumento na inilabas ni Sir Jason sa. 'Di ba? Dapat ganoon eh. Kaso hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikita na medical na inilalabas sa kalusugan ni Marcos Jr. Una-una ho, bakit natin kailangan malaman yun? Presidente siya ng Pilipinas. Natural na dapat nating malaman yun. Hindi pa pwedeng buti sana kung ordinaryong tao yan. Na kung nagkasakit ng ganito, okay lang, magpagamot ka na lang. Ganun na lang ang sasabihin natin dyan. Kaso Pangulo yun eh. So bakit? No? At bakit may mga paglabag na sa batas itong ginagawa ng NBI? At ito na rin ba yung dahilan ni former Director NBI Santiago, bakit siya umalis? Ito na ba yung sinasabing utos kasi dati 'di ba na-issue po ang etong si Santiago na inuutusan siya ni Lisa Araneta Marcos. Di umano Oo, at nadulas pa yan sa isang interview na utos ni Lisa etong etong panggigipit na ginagawa sa mga vloggers at lalong-lalo na sa mga Duterte na hindi nga kinaya ni former Director Santiago, kaya siya umalis at pinalitan siya ni Matibag. Hindi ho natin alam kung gaano po katotoo yan. At may mga bali-balita nga ngayon na etong pagpapahuli kay Sir Jason ka Eric Celis ay utos daw po ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi natin alam kung gaano katotoo yan. Hindi natin alam kung yan po ba ay talagang legit na etong NBI ay kontrolado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi natin sure yan. Hindi natin, tayo ay magtatanong, no? Tatanungin natin ng NBI kung totoo ba yan na hawak sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. So, sino nga ba mga banateros yung sinasabi nila at balita ngayon na panibagong tuta ng Administrasyong Marcos at uubos sa mga vlogger or sa mga sumusuporta sa mga Duterte? Ay eto nga daw tong NBI. Ang NBI nga daw po ay gagamitin, hindi natin sure to. Hindi ko masasabing totoo na agad ito. Etong NBI daw ay gagamitin ng administrasyon or ginagamit ng administrasyon para hulihin at ikulong yung mga vlogger kagaya namin, mga Banateros Brothers at iba pang mga DDS vlogger na kumakalaban sa Administrasyong Marcos. Yan ang bali-balita. At nagkaroon nga ng hinala ang taong bayan mapatungkol nga dito sa NBI dahil dati ay nadulas mismo si Santiago na etong si Lisa Araneta Marcos ang nag-uutos sa kanila. At ang masama pa dito, may isang tao na nagbulgar ng salitang etong NBI ay kinokontrol or kontrolado ng Administrasyong Marcos na ito nga daw ay kanilang utusan para gipitin at pahirapan etong mga Duterte vloggers. Grabe, kung sakali man totoo ito, talagang wala na tayong freedom of speech.
No, halimbawa nagkatulad nitong vlog ko, nagtatanong ako kung totoo ba to? Totoo ba tong issue na si Lisa Araneta Marcos ang kumokontrol sa NBI para gipitin ng mga vloggers, para hulihin ng mga vloggers na hindi sang-ayon sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos, di ba? So, hindi na pala tayo pwede magtanong ng ganun kasi nagagalit sila. No, nagagalit at ang masama pa dito pagtatangkaan pa tayo na kakasuhan o ikukulong at baka yung magaya tayo dito kay Sir Jason, sana biruin mo sa mababaw niyang kaso ginawa siyang non-bail. Diba? So sobrang hirap nun. Alam nyo, hindi naman kami magsasalita ng against. So totoo nga lang yung ilang mga Duterte vloggers at supporters ay kinampanya pa etong si Marcos Jr. noong 2022. 'Di ba? Dahil yan kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, nagustuhan din namin. Hindi namin lahat pero nagustuhan alam mo yun, sinuportahan namin siya dahil nga kay BP Sara Duterte. So ngayon na nakakita kami ng pangit na ginagawa ng administrasyon, siguro naman karapatan din namin na magsalita. Kung karapatan naming bumoto at gunasan siya ngayon dahil presidente siya, dahil yan sa boto namin. So, ibig sabihin, may karapatan kaming magsalita sa mga nakikita namin na hindi namin nagugustuhan na ginagawa ng gobyerno. Ano ba hindi namin nagugustuhan? Bakit? Tanungin ko nga ang NBI, tanungin ko nga ang PNP, ang AFP. Nagugustuhan nyo ba na kinuha yung pondo ng PhilHealth? At ang masama dito, ibinalik yung ibabalik daw yung pondo ng PhilHealth pero 60 billion na lang. Samantalang nasa 80 billion plus yung kinuha nilang pondo doon. O yung sa Maharlikapan na hindi ko tukoy kung ilang billion yun. Hanggang ngayon, nasa na yun? GSIS, SSS, Pag-ibig, at yung lottery, nakalimutan ko na yung sa lottery na yun. Yung 500 billion na flood control, sino namang gugusto nun? 'Di ba? Hindi namin magugustuhan 'yon. Bakit namin gugustuhin 'yon na pera namin tapos mawawala ng ganung kabilis lang? Hindi namin gusto yung ganun. So bakit nyo kami pinagbabawalan sa mga sinasabi namin at bakit kayo nasasaktan? 'Di ba? Kung nasasaktan kayo sa mga pinagsasabi namin, hindi sana ayusin nyo yung trabaho nyo. Una-una, diretso tayo sa NBI. NBI, di hamak na sobrang dami yung dapat tulihin. Mga kriminal, drug lord, diba? Pero bakit mga nakatuon kayo sa mga vloggers? Kasi una-una, eto na lang, yung kay Sir Jack. Si Sir Jack ay nagtanong, nag-share lang ng post na kung etong kabilang Yagbuls ba or kabilang Yagbuls ni Marcos Jr. ay namamaga. 'Di ba? So nagtanong lang siya. Pero anong ginawa, 'di ba? Pinatawag siya ng NBI at baka nga sunod na araw, wag naman sana mangyari, sunod na araw, sa darating na araw, etong si Sir Jack na yung isusunod na arestuhin ng NBI. Hindi naman mga kriminal yung mga yan. Mga vlogger, mga kriminal ba kami? Hindi kami mga kriminal. Ang daming kriminal sa bansang Pilipinas na hindi nyo hinahuhuli. At hindi nyo hinuhuli. At mismong nandyan sa Congress yung ibang mga kriminal. 'Di ba? Yung mga nakatanggap na inilalabas or ibinubunyag ng 18 Marines, but hindi nyo asikasuhin yun. Yung inilabas di Gutesa, 'di ba? Kahit hindi na tayo bumaling kay Saldico dahil si Saldico ay talagang kadikit yan at kasamahan niya nila Martin Romualdez na nagnakaw sa kaban-kaban na pera. Pero isipin nyo maigi yung sinabi ng 18 Marines. Bakit yung sinabi ng 18 Marines, hindi nyo iniimbestigahan at hindi nyo hulihin yung mga taong nakatanggap ng pera ng taong bayan? Bakit doon sa pahayag ng isang vlogger na about sa medical ni Marcos Jr. ang hinuli nyo? Wala nga kayong inilalabas na totoong dokumento ng medical mapatungkol sa karamdaman ni Marcos Jr. So, paano nyo masasabing fake news yun?
'di ba? At ang masaklap pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ang NBI na ba? Eto tanong ang NBI na ba ang panibagong tuta? No, ang panibagong tuta ng administrasyong Marcos. Isa po yan sa mga katanungan natin ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, na kung sila ba ang panibagong tuta ng gobyerno. 'Di ba? Kung maitutulad na ba natin sila kay Trillanes, De Lima, Jokno sa mga makakaliwa na patuloy na sunod-sunuran sa utos ng administrasyong Marcos. Tsaka ito, aminado kami ng mga Duterte vlogger na nung panahon ni Pangulong Duterte ay may isang tao rin na nag-post against to Pangulong Duterte na hinuli din. Pero iba yun ibang senaryo yun Kasi yung mga vlogger ngayon naglalabasan ng kesyo daw, bakit nung panahon daw ni Pangulong Duterte may hinuli din daw na about kay Pangulong Duterte. Yung kay Pangulong Duterte, threat yun. Sinabihan niya si Pangulong Duterte na papatayin niya. 'Di ba? Kaya hinuli siya. O bakit tong kay Sir Jason, sinabihan niya bang papatayin niya si Bongbong Marcos? Si Sir Jack, sinabihan niya bang papatayin si Bongbong Marcos? Hindi naman. Sa halip nagtatanong nga lang kami ng mga vlogger kung totoo ba or kung asan na ang medical certificate ni Marcos Jr. Ngayon yung isa sa mga katanungan. Ngayon, kung ganyan na pala, na bawal nang magtanong, bawal na pala kaming magtanong, ano na pong silbi niyan, ano na pong magagawa namin yan, bawal na pala tayo magtanong sa administrasyong Marcos kasi baka biglang bigla tayong hulihin, bigla tayong kasuhan sa pagtatanong natin. Gagaya nitong video ko na nagtatanong lang ako kung ang NBI ba ay panibagong tuta na ng administrasyong Marcos. Ako ay nagtatanong lang. Ngayon, kung sasagutin yung hindi, irerespetuhin namin yon. Kung sasabihin yung oo, irerespetuhin namin yon. Pero sana, sabi ko nga sa inyo, maging neutral kayo. 'Di ba? Huwag kayong maging one-sided lang, na naka-side lang kayo sa administrasyon. Alalahanin nyo, walang administrasyon kung wala kami. Sa amin nanggaling ang administrasyon na yan. Kung hindi namin binoto si Marcos Jr., hindi siya uupo dyan ngayon at walang administrasyon kung hindi dahil sa amin. Kaya dapat yung NBI, at una-una, NBI, pasahod namin kayo, hindi kayo pasahod ng Pangulo. Pera namin yung sinasahod nyo na dapat priority nyo ay kami. Hindi yung priority nyo yung Pangulo o yung administrasyon. Dapat maging neutral kayo na kapain nyo muna kung ano ba talaga yung dapat nyong gawin at kung sino ba talaga yung dapat nyong mga unahin sa pag-aaresto. Hindi yung katulad yan. Pag may nalaman kayo at may nasabi lang yung isang vlogger, kaagad nyong huhulihin, kaagad nyong Kaya kami, mga banateros, hindi na ako magtataka balang araw, bukas sa makalawa kung pati ako dadamputin na rin dahil sa kini-question ko or tinatanong ko yung kapalpakan na ginagawa ng administrasyon. Kaya hindi na ako magtataka kung huhulihin ako o hindi. 'Di ba? So kasi ganyan na yung kalakaran ngayon, magtanong ka, bawal. 'Di ba? So ganyang kabalat sibuyas ang administrasyong Marcos. So yun mga banateros, hindi ako nakapag-outro kanina kasi nga may ginawa. Ayan o. Yan ang ginawa. Huwag kang sumunod sa akin, hype ka. Huwag ka sumunod sa... Ayan ang ginawa. At eto. Yan. Kaya, hindi ako nakapag-outro kanina. So yun, kung ano man yung komento nyo, comment nyo na lang dyan sa baba. At maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros